Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Hukbong ng pagbabago, pag-asenso. Hukbong ng pagbabago, pamanahon. Hukbong ng pagbabago, katawan ang nasayo. Arrives, avoid taking selfies with the president. And again, let us all please settle down. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Maayong gabi sa inyo tanan. You can all be seated. Damo gid nga salamat for coming. Welcome to the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban Negros Occidental Campaign Rally. And now, for his welcome remarks, may we call on the Presidential Advisor for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Ang pinalangga nato na Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte, our senatorial candidates, friends, guests, maayong gabi sa inyong tanan. Una sa lahat, bilang taong bahay ng mahal na Pangulo dito sa Kabisayan, taos puso ko pong ipaabot sa inyo ang aming pasasalamat sa inyong pagdalo sa rally na ito. Your presence speaks for itself. Negros Occidental fully support President Rodrigo Roa Duterte. We hope that the Negrenses continue to support President Duterte's fight against drugs, criminality, and corruption. Let me tell you also that our Tatay Digong wants the life of the Negrenses comfortable. He wants the social dysfunction brought by drugs to Negrenses family stopped. 2 years after Mayor Duterte became president,
the average monthly crime rate in Negros Occidental has decreased by 65.05%, and that's in the first half of 2018. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsuporta sa ating Pangulo na katulad natin ay isang Bisaya. President Duterte has signed several landmark bills last month. First is the amendment of SSS law na nagbibigay ng 10,000 kada Pilipino na mawalan ng trabaho hanggang sa 2 buwan. Ito po ay sinisiguro ng ating mahal na presidente na makahanap kayo ng trabaho. Ang expanded maternity leave law ay magbigay ng 105 araw na leave ang mga babaeng manganganak galing po sa orihinal na 60 kaaraw. Leave po yan na may sahod. Ang Universal Healthcare Law po ay nagsisiguro na kayong lahat, ulitin ko po, kayong lahat dito sa Negros Occidental ay ma-enroll na rin sa PhilHealth. Sa wakas, makakapag-doctor na ho kayo maski walang laman ang mga bulsa natin. Si Tatay Digong at Kuya Bongo po, ang instrument na kayo dito sa Negros Occidental ay nagkaroon ng Malasakit Center. Sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ay pwede na po kayong magpaproseso ng inyong mga medical financial assistance. September of 2018, no less than Kuya Bongo turned over the initial 5 million assistance so that the Malasakit Center in Bacolod would become operational. Right now, we have 27 Malasakit Centers nationwide and will be 31 by next week. Later, President Rodrigo Roa Duterte will introduce to you his favorite candidates under PDP Laban, plus the guest candidates. The administration candidates are the catalog of change for this republic. When I say catalog, you have to choose all of them. Piliin ninyo lahat ng kandidato na nagsusuporta sa mga adikain ng Duterte presidency. We should not just vote. Everyone should campaign hard for the president's choices in the Senate. In doing that, more pro-poor landmark bills may soon be passed. So I will not hold this microphone long. Welcome to this PDP rally in Victorias. Madamo gid na salamat. Damo gid nga salamat, Secretary Dino. For the presentation of the PDP Laban senatorial candidates and guests, may we call on the chairman of the PDP Laban Negros Occidental, who has gathered 50,000 people today, Representative Alfredo Abelardo Albi Benitez. Mr. President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, mayong gabi sa inyong tanan, of course, ang aton mga invited senatorial guests. Ito po dapat trabaho ng ating campaign manager na si Senator Manny Pacquiao. Unfortunately po, wala po siya dito at nasa abroad po siya at sa tingin ko, inaayos niya yung laban niya kay Mayweather. Yun po ang sabi nila. Pero ang pumalit, medyo mas gwapo. Lamang lang ng boxing yung isa. But nonetheless, no, gusto ko po ipakilala ang ating mga official PDP candidates. Ito po ang magtataguyod ng mga pagbabago na sinimulan ng ating mahal na presidente. Mga pagbabago at reforma na hindi nagawa ng mga ibang presidente at administrasyon. Unang-una, ang pagsugpo ng ating drug problem. Wala na pong drugs
nawala na rin ang mga drug pusher. So kaya po tayo ay may ayos na peace and order. Ikalawa, ang libreng tertiary education. Hindi po madali gawin to. Marami pong nagduda. Pero dito po sa administrasyon, nakamit po natin ang libreng tertiary education. Ikatatlo, ang universal healthcare na nabanggit na ni Secretary Dino. Ito po ay malalaking legislation at batas na nakakatulong at nagbibigay ng benepisyo sa ating mga taong bayan. Ito po ang nakamit ng ating mahal na Pangulo. At ikaapat na malapit sa aking puso, ang pagbibigay ng disente at abot-kayang pabahay na nilahad sa isang Department of Human Settlements na kasama ko po si Senator JV at ang buong Senado at Kongreso sa pagpasa. Sa mga reforma at pagbabago na nakumit na, nabigay na, binibenepisyohan na ng ating mga taong bayan, mahal na Pangulo, marami pong salamat. Pero hindi pa po tapos ang ating kailangan ng pagbabago. Kailangan po natin ipatuloy. At kailangan po natin na mga kasama sa pagbabago. Kailangan po natin na mga allies of change. Ito po ang ating gustong ipakilala at I am proud to present to you the official PDP Laban senatorial slate. They are also known as Mabago Koto. Unang-una po, Filipino Muslim leader and public servant, representative, kasama ko po sa Kongreso of the 2nd District of Maguindanao. Ang slogan po niya, I am for peace. Tinaguriang SAF 44 ng Senado, siya ay friendly at siguradong ayos ang future nyo. Number 44 sa balota, Dong Magundadato. Former Director General of the Philippine National Police, former Director General Bureau of Corrections, a PMA graduate, former Police Director of Davao City. Ang slogan niya, sagot kita, itagamo sa bato. Number 24 sa balota, General Bato de la Rosa. Former Special Assistant to the President Duterte. Pangarap niya ang isang gobyernong may malasakit sa tao, magbibigay na mabilis, maayos at maasahang serbisyo. Slogan, bisyo ang magserbisyo. Number 34 sa balota, Bongo. Presidente ng partidong PDP Laban, ang ating partido, kasama ni Presidente Duterte nung simula pa. Isang abogado at bar top-notcher at graduate sa BS Mathematics, katulad ko po. Kilalang may prinsipyo, integridad at parating ipinaglalaban ang tama. Ang lagi niyang paalala, use your kokote. Ang ating mahal na senador, number 54 sa balota, Senator Coco Pimentel. Former Chairman of Metro Manila Development Authority, Presidential Political Advisor ni President Duterte, former Mayor of Tagaytay City for 3 terms, Brigadier General, Philippine Army Reserve, campaign slogan niya, mabilis na aksyon, resultang matino. Tol ng bawat Pilipino. Number 60 sa balota, Francis Tolentino. I would like to ask the President to join our official candidate. Ladies and gentlemen, ang mabago ko to, Dong Magundadato, General Bato de la Rosa, Bongo, Coco Pimentel, and Francis Tolentino. And our guest candidates that are here with us today, let us start with our very own
Mr. Rafi Alunan. Secretary Rafi Alunan. A good friend and a native of Silay City, Senator J.V. Ejercito. A close family friend and Governor of Ilocos Norte, Ms. Amy Marcos. My colleague in Congress, Congressman Pia Cayetano. Our Senator Angara, Senator Villar. Ito po ang ating mga guest candidate. Thank you, Kong Albi Benitez. And thank you, Mr. President. At this point, to introduce our guest of honor, may we call on the President of PDP Laban, Senator Aquilino Martin Coco Pimentel III. Mga kasimanwa, mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, ang Chairman sa PDP Laban, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down, please. Salamat sa courtesy. This would be my first time, I think, to be here in this beautiful place. I'd like to start by... No, I would start... Maya na lang ito sila. Hindi na bali ba? Kalimutan ninyo. Malaala rin nyo sa ano. I am going around the country, whether to attend a rally, a political one, or one that is sponsored by government, to espouse further the program, mga advocacy namin. I've been just two. Ang sinabi ko, balang araw bababa rin ako dito sa pwesto ko. Balang araw mamamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important, and it would spell the difference between progress and development, and maybe a failed country in the end if we do nothing. Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, this government, maybe our country will never develop. Baski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me, at if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipino. I would like to rattle off, not because I am inordinately proud of being one, but just to illustrate to you my grasp of the problem. I've been mayor of Davao City for 23 years. I've been a congressman, kasama kami. I have been a prosecutor for 9 years doing trial work, and I have been a vice mayor to my daughter. All these years, nakikita ko what ails the country.
bakit ba na ilang presidente na ganun pa rin tayo? If ever may isang infrastructure program, well, it's really sometimes pagandahan, and yet we have this project coupled of the press conference, tapos may mga announcement, then after 6 months, may kaso na sa korte. So ganun ang transaction sa Pilipinas. So much so, and I would like to assure you, na ako mismo, I do not allow transactions or document papers to ever reach my table. Di ako nagtatanggap ng it begins and ends with the cabinet member. Wala akong imprimatur, wala lahat. Sabi ko, problema ninyo yan, you work on it. Give me a product that is good, that is a product of honesty and a product of goodwill. Ayaw kong makialam kasi alam ko ang pitfalls itong sa gobyerno na ito, baski ano ang gawin mo. I have fired so many cabinet members. Those even who were with me in the last so many years, beginning in 1988. They were with me. They campaigned for me. Nagtrabaho sila. And I know the sweat that they toil a lot. But only to face me one day, sinasabi ko, resign. Masakit sa akin. Nagsama tayo. You work for me during the mayorship. Lahat. Kaya binigyan kita ng ganti as a debt of gratitude. Because I know that you're competent, you're a lawyer, and everything. All that what needs to be done is just give me a product that is an honest work. Alam mo sa tao talaga, the temptation of simply is the urge there would really overcome your innate goodness and to resist the Kaya ako, sabi ko, if I could just succeed about a third of what I should be doing, I would be happy. Pero itong law and order, lalo na droga, sinabi ko na sa inyo yan. When I was campaigning for mayor, sinabi ko sa inyo. When I was campaigning for the presidency, sinabi ko sa inyo. As a matter of fact, ang sumuporta lang sa akin dito sa Luzon, si Aimee, sa Bataan, si Abet Garcia, because kaibigan kami nung matagal na. Out of friendship na lang yun. And wala nga akong kagawad sa Maynila. Wala akong kagawad ni isa dito. I'm not bragging about it. I'm just saying na hindi na rin ako pumilit magpunta. Kasi kung alam ko na ito ang pag-usapan natin, maraming ma-piss off. Mapikon. Why is the guy threatening us, He comes here, he campaigns, but let me just inform you. Even during the presidential debates, wala nga ako, in the intermission, wala akong mga propaganda na program. Because there was really no money.
And if you ask me what prompted me to run, I am really at a loss. Sa akin mismo, bakit ako tumakbo? In the region sa Visayas, in the hometown of my father sa Cebu, sa Danao, niwala akong isang leader, except the first cousin. Yung mga Durano, cousin ko man yan, second. Because si Beatrice Durano, asawa ni Ramon, is a Duterte. So magpinsan kami. Pero doon na sila sa isang kandidato na ba. Sabi ko, okay lang. In the Visayas, wala. Mindanao, I only have, well, of course, time for expressing the gratitude that you owe. Si Subiri, senator, pati tatay niya, pati ang Davao congressman. Kasi, yun lang. Kaya nanalo ako, sabi ko sa Diyos, naniniwala po ako sa Diyos. I know that this is a conservative, pero sorry na lang because I have a very serious problem with the church. Hindi ako ang problema ng church, sila. Ganun talaga. Ngayon, before I proceed, you know, edukado naman tayong lahat. If you want to criticize me, and you are a priest or a preacher, itong pulpito na ito, do not use this. You have to go out because there is a separation of church and state. And nobody can stop a citizen from criticizing me. Even yung mga even yung mga NPA. Ilan ba NPA dito? Pakitaas na ng kamay ninyo. Galing lang ako doon sa akin. Nag-distribute ako ng 2,000 titles. Well, anyway, that's another story. Huwag mong gamitin to. Kasi pag sinagot kita, tatamaan ito. The institution. Lumabas ka dito. I am Father Jose Santos. I am a Filipino citizen. I am a priest. But I would like to criticize Duterte for the so many killings that are happening in the country. I do not like him, and he should be ousted, or the military should dispose of him, and the police. I am criticizing him as a Filipino citizen. Huwag dito. Kasi dito, international to sa Vatican. Bastusin mo ako, putang ina mo, talagang bastusin rin kita. Walang pakialam. Who gave you the right to do that? Ayaw silang maniwala. Noon, early on, sinabi ko, we were victims of, tapos walang naniwala and I was criticized. O ngayon, pumutok na. Even si Pope who went to Dubai admitted that yung mga madre konsumo ng pare. I said it. Tapos si Pope nagtatawag ng summit kasi lahat ng mga bata, mga sakristan, may tama talaga. Pati kami mga estudyante sa Ateneo noon sa high school. We were first year. Pagluhod mo, nakaupo naman yung mga gago,
tell me about your sins. Sige, kasalita doon ng kasalanan mo. Yung bayag mo naman, nilalaro doon sa baba. Parang yung bula ng ginaganon. Di kung batagal ka, kasi he would demand for more sins. Because he want you to stay longer in the place. Ganon nga, makaabot minsan ng 10 minutes. Muhubag ng itlog. At totoo yan. Ako na nagsasabi, presidente na ako. Sinasabi ko yan. Sinasabi ko sa inyo kasi nangyayari. Kaya nagalit sila din depensa. Only for the Pope to admit that these things happened verily in the so many years of our religious practice. Saan ka nakakita ng pare dito na inihumili, tapos pagkalawat, ganon, body of Christ. Sabi niya, mamatay sana si Duterte. Dalawa na kami ni Christ nito. Body niya bago. Kaya, paano ka magrespeto ng pare na gano'n? Kaya pinanatang ko sila. Sinabi ko talaga totoo. Ayan ang totoo. O deny sila, atake sa akin. Now, Tagle admitted na may mga abuso na. Ayan ang ano eh. That is what is good about telling the truth. Because time will prove it. Hindi mo matago yan. Hindi mo matago yung katotohanan. Yung may babae ka, you have a lover, tapos date ka, iwanan mo na bigla. Pag nagbuntis yan, magsabi talaga ang bata, ang putang ina, saan ang tatay ko? Hindi lalabas talaga yun. Ito, maghanap talaga ng nanay pati tatay yan. Yun ang nakadiferensya sa simbahan natin. Hindi kulit. Ikaw ba bong maniwala ka na God created paradise? Maganda. And God rested on the seventh day. Ngayon lang ako nakakita na ang God mapahuway kay kapoy. But anyway, He rested. Tawa, nakita niya, paradise is good, beautiful. Pero wala bang tao? Puro animals. Sabi ni God, let there be a human being. Tapos, yan, nakahiga si Adam. Sabi ng gumawa ng istorya, kaawa man, sabi ni God, kaawa man itong si Adam, wala mang pares. Bigyan ko ng partner. So, gumawa siya ng babae. Doon na, galitse-litse na. Kaya, ganito ang God. Ito yan. Tawag na yung snake ba? Dito. Tapos na, mayroong apple. Yung imported sa China, malalaki yan eh. Nakabalot pa sa styrofoam na net. Ilagay niya sa bunganga. Dalhin mo doon kay Eve at tempt her para kainin ang mansana. Sirit po ang buang snake. Guro, himas-himas doon sa buga ni Eve. Nagising si Eve. Sabi ng ahas, kainin mo. Ang babae, ano ba yan sa grade 1 tayo yan? Grade 1 yan Tapos si Eve, sabi ng ahas, gisingin mo yung partner mo, pakainin mo rin. Tapos bigay niya.
Kain. So sabi niya, then there was sin. At lahat tayo may original sin na baski doon pa tayo sa womb ng nanay natin. Tanungin kita, kung hindi ka man estupido, bakit ka magawa ng paradise? Magawa ka ng Adam. Magawa ka ng Eve. Perfect na. Then you tempt the woman to eat the apple. Bakit ka magpadala ng apple doon? Only to be eaten, and then suddenly, the two human beings there committed a sin for disobeying God. At tayo lahat, may original sin. Kaya we have to be baptized to wash away the sin. Wala naman tayong pakialam. Sila lang man ang nagganon ng nanay pati tatay mo. Bakit mo ako idamay? Bakit mo ako magka-original sin? Di sana, wag mo na lang akong gawing tao. Mas mabuti pa. Masabi ko, I believe in God. Sigurado yan. But my God is not that stupid. My God is a universal thing. I really don't know what is His purpose in being there in the universe. It's so many trillions and billions of stars. Kung walang Diyos, nagbanggaan na tayo. I mean, the universe is big. But considering na umiikot ito, kaya hindi na ako naniniwala niyan. Paglabas ko pa sa Ateneo, wala na ako. Na-expelled ako second year. So, hindi na ako believe na. Tapos yung gano'n na si Duterte, demonyo, gano'n, using the pulpit, doon nagkamali ang Catholic Church. Kaya ako ang isang tao na sumusugal talaga. As far as I can remember, ako lang ang nagputang ina ng... Baka hindi mo putang ina na 3 hours galing holiday pati Pasay Road. Nag-ihi talaga ako dyan. Sabi ko sa gwardiya kong army, driver, linisan na lang ninyo kasi hindi ko na talaga matiis. Putang ina, bakit ba itong traffic na ito? Bakit mo ano to? Sir, sinirihan kasi yung boulevard. O bakit? Si Pope kasi. Sabi, alitse yung Pope na yan. Putang ina, pauwiin mo yan. Nagkabuhol-buhol na tayo dito. Sabi kaya, that was on the day of my proclamation. Pagdating ko doon sa venue, sabi ng mga tao, ito si Senate President. Wala, talo na tayo. Hindi bale, sabi ko, talo. Ngayon, nag-6 million ako. Anong gusto ng Diyos sa akin? Dito na tayo ngayon sa ang droga nagkalat. Sobra na talaga. Every day, makita mo sa crawler, 7 kilos. Baski ngayong oras na ito, tignan mo. Walang news. Every day na walang shabu. Have you realized that? Kasi sinabi ko ng presidente ako, if you destroy my country, I will kill you. I could not be more clear. There are those listening, national television yan. Putang ina talagang papatayin ko kayo. Because drugs will destroy my country. Nagkalat, hindi na halos makontrol .
Kaya kung ikaw ang drug lord, ikaw ang nag-distribute, putang ina mo, papatayin talaga kita. Masiguro mo yun. Tignan mo sa newspaper, mga pulis, mga precinct commander, kung ano-ano na lang, mga PDEA, director, hindi kita papalusutin. Baski general ka, hanamad kita ng paraan, papatayin talaga kita. Do not destroy my country. Ang tatay, pag nagsyabo, the family collapses. You have a social dysfunction sa pamilya. I-times mo yan sa pamilyang may problema na ganon. Pag ang papa, pag-uwi, tapos ang pera para sa kanin, tuition, kung anong gastusan ng bahay, wala na, mag-away ng asawa, bugbugin ng asawa, tapos ang asawa minsan mga liwa na lang iwanan. Ang putang ina mga anak ko na. Ito wala na sa daan na. Itong babae na siguro 14, 15, papasok na sa putang mag-prostitute. Ang ibang anak wala na. Baka mabiktima pa. Kasi kung ibiktima ko ito, itong anak na ito maghanap ng ibang tao to support his bisyo. Ito naman maghanap ng biktima para mag-support. Tapos ito maghanap ng and so on and so forth. That is why drug is a wash. Lahat may tinatawag. Pag ang tao 1 year, 2 years sa Cebu shrinks the brain of a person. Ngayon, mas mabuti pa ang mga Amerikano. Kasi cocaine sila, heroin. But you must remember that heroin, cocaine, and the derivatives are product of a poppy plant. So matagal masyado magtama, if at all, talagang mabuwang. Plant yan eh. Marijuana. They are cultivated. Ako, itong medicinal, ginanon ko. They'll give you the excuse to harvest for, sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. That would be an excuse. Yan pumayag. Not in my time. Not in my time. Maybe some other president, maybe. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it, and I do not intend to legalize it. Ayaw. Gawin mo lang excuse yan eh. Tatanim ka ng iyo. Sayo mo, medicinal man kaya ito. Kaya yan ang... Sinabi ko na, kinulong ko yan sila. Tanungin ninyo yung city mayor ninyo. Tanungin ninyo. Tinawag ko yan sila sa Malacanang. Nandoon ka ba, Mayor? Si Mayor? Yudardina? Nabang ka na, ikaw, Mayor? Ikaw? Nandoon ka noon? Yung pinatawag ko kayo sa Malacanang, sinira ko kayo. Then I gave you the warning. Do you remember that? Early. Pagka yung tinawag ko lahat ng mayor ka noon, kinulong ko kayo sa Malacanang, pinasira ko, sabi ko, umalis kayong lahat. Sabi ko sa inyo, kayong mga mayor, huwag kayong pumasok sa droga kasi papatayin ko talaga kayo. Then I called the governors
kinulong ko rin. Sabi ko, do not protect, condone, or help itong mga durugista. Kukunti lang, mas marami yung City Mayor. Ngayon, kulong. Wag kayo, do not because mamamatay ka. Sinabi ko na hiya ako magsabi sa inyo, I am just your peer, I am just a simple mayor noon. Pero I have to say this because it is running out of control. Ngayon, kung magtulong pa kayo, patay na. Pag sa police, masyado sa military, a few. But itong police, may namamatay na police, baka akala ninyo makaluso, may police, binaril, gano'n. Ayun na yun. Sabi ko sa inyo, wag. And if you are into it, bitawan mo. Kumulis ka. Hintayin mo, 3 years lang ako na iwan. After that, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyo. Patapusin lang ninyo ako. Insulto para sa akin. Para hinog. Putang ina, bahay niya. Mayor ng Osami City. Bahay niya, ang wallpaper, pera. Magkano? 500. Ginawa niyang wallpaper ng bahay. Espinosa. Sinabi, pati si General Luot. Si General Luot nandun. Alam nila na. Sabi ko, putang ina, ikaw, ka-general mo na pulis, wala kang hiya ka. Gastos ng tao yung edukasyon mo. And you commit treason against the people of the Republic of the Philippines. Putang ina mo, sabi ko. Aywan ko kung sino, pero naambos 2 bisis, buhay pa rin ang putang ina niya. Bugok kasi yun. At many others. Sinabi ko sa inyong huwag kayong maniwala niyang papatay lang ako ng papatay niya, walang ebidensya. Kayo, hindi lang ninyo alam, may kamera kayo, kinukuhaan kayo ng kamera, lumalabas kayo ng Cebu. Tapos dito sa, may island dyan sa Makabibi mong island dyan sa tabi ng Bacolod. So, huwag ninyo makumbula. We are not that stupid. I mean, hindi ako basta nga, pero wag talaga kayo. Mamamatay kayo. Unless you kill me first. Okay ba sa akin kung panahon ko na? Panahon man itong buhay. Kung panahon ko na. Pero, in the meantime, kindly, I plead on bended knees, kindly, sa mga tao na mabiktima, makakaawa, pati yung social dysfunction. And how many? Sabi ni Bato, magkano yun? 1.6. Nakakita ba kayo ganun karami nag-surrender during the last administration? 1, 2, 3. Kaya dinala ko si Bato because I trust him. Sinabi ko, buksan mo ang records sa drugs. Pati ang NBI, sabi ko, wag ninyo akong Brad Commander niyan. Yung sa NBI, sabi ko, wag mo akong lukuhin. Kapati ikaw, babarilin kita. So, buksan mo. Yun, nakita ko na. Bilang niya 1.6. 1,000,006.
yung bilang na yun, dito lang yun sa Maynila. Hindi kasali ang Bacolod, Cebu, Davao, Leyte, Samar, Zamboanga. Yung bilang na yun, hindi kasali dito sa probinsya. Tapos sabi niya, there was a little debate between him and pati si Santiago. They're both right. Ako, I place the population that's number that contaminated ng, I'll place it conservative, 7 million. All throughout. That 7 million Filipinos who are reduced to slavery, to a drug called shabu. Inutil na yan. Wala nang gagawin kung hindi maghintay kung saan sila makakuha ng shabu. They do not work anymore because their brain does not function anymore. Anuhin ko man ito, baski ilagay mong 1.6 million slaves na kung yung walang makuha yan ng drugs, papatay talaga yan. The problem is, it does not stop there. Pagkatapos lango na, maghanap na ng weird thing. Mag-rape ng bata, pati pare nagsasyabo, mag-rape ng matanda, tapos minsan patayin pa yung asawa. Haros. May babae dyan, hindi mabuksan kasi malakas ang ulan, hindi marinig na lulo pati lula yan. Tinabihan ng dalawang construction workers, tapos yun. Pagka umaga, kahubad na sinunog pa katawan, rape, pinatay. I mean, that is totally unacceptable to me. As a citizen of this country, as a prosecutor, hindi ko talagang masikmura yun. That is oppression that is out of this world. You oppress your fellow men. If you do that, there is one thing that is only waiting for you at the end of the day. Mamamatay ka talaga. Okay, for the next 7 years, bitawan ninyo, then you have to reckon with the monkey at your back. Para kasi kaya may para yung may unggoy sa likod mo na kinakagat ka, kinakabaras yung, there's really a monkey there. Mag-withdraw ka. Pero kung gusto mo pang mabuhay, ang masakit dyan, kaya pumunta dito, ang masakit dyan, sila mismo, maganda ang buhay. Itong Peter Lim na ito, may bahay sa Canada, may bahay sa Bahamas, ang putang ina niya may bahay sa Hong Kong. Peter Lim, pag nakita kita, baski saan, papatayin kita. And I will go to jail. You know, the presidency is a gift from God. Hindi yan binabasta ko. Hindi mo malaman talaga, out of the 110 million, bakit ako? Ako sabi ko may diskarte ako. Akong pinili ng Diyos. Alam ng Diyos na may diskarte ako. Alam ng Diyos na masama ang bunganga ako. Sabi nila, bastos ako. Talagang bastos ako. Wala akong magawa. Lumaki akong ganito. Sabi ng anak, hindi daw ako statesman. Utang ina ninyo, hindi ako nag-aral ng statesman. Law ang pinag-aralan ko. Wala bang subject statesman. Bakit mo ko gawain ng statesman? You know what? It is because I have never transitioned from being a mayor to a president. Yan ang problema. Magsalita ako, magano ako, pag magalit ako, even in front of foreigners,
Pag galit ako, talagang sabihin ko sila. Yung Amerika, 2 beses kami. No? Sabi niya, what would that? Sabi niya, you return the bells of Balingiga, or do not come here ever in my office. Do not talk to me. I do not like you. You return the bell, Balingiga, kaibigan tayo. Tapos pag return sa bell, inaway ko na naman sila. Kasi mali na naman ginawa. I cannot claim credit dyan sa the Filipino people. Ini-express ko lang yung sentimento natin. Ano sabihin mo, nasa uli yung bell? It's God. Yan po. Yung mga God for hire, sasabu kayo, kidnap o ransom, lalo na yung bata, pati babae, tapos rapin nyo, patayin ninyo, wala na. You just pray to God na hindi ako mauna. Pag ma-aresto ako, tapos nandyan ako, mamilay ka. Dagat ng Bacolod, o dagat ng Cebu, o dagat ng Mindanao. O ikarga kita sa helicopter. 2 kayo, 3, ikaw. Saan yung biktima? Walang magsalita, ihulog mo. Putang ina ka, hulog. Ikaw. 2 na lang naman kayo. Walang ihulog mo isa. Ikaw. O mag-isa ka na lang. Sabihin mo sa akin, bubuhayin kita. Total, naman nakikinig. Tayong 2. Saan yung biktima? Kasi wala namang siya na lang. Sir, nandoon sa Santa Cruz, sir. Ganoon, saan banda? Yun, sir, papuntang, alam mo yan. Sige, hulog mo lahat. Gusto mo yan? Pati kamay mo nakatali sa liig mo. Magkapakapa ka. Madali lang man yan. Butasan ko lang yung side mo, lulubog ka, hindi ka angat. Tanggalan mo ng damit, tapos saksakin mo dito 2 beses na, wala na. Pagdating mo doon sa baba, malipay ng pating. Uy, puta. Salamat, Mayor, ha? Na binigyan mo kami ng pagkain ngayon. Sige lang, kasi payat na itong mga isda natin dito. Putang ina kayo. Corruption ka. Wala akong pasensya. And we will continue to purge government. Walang sagrado dito sa akin. Ni anak ko, ni kaibigan ko, wala ako. Basta nandiyan ka. Pasensya na. Period. That's my... Pero kung ikaw, inaapi-api mo yung tao, walang mapuntahan. Tapos may sabi nila yung iba, mga mayor, ginadaog-daog. Well, I will look into it. Not because I'm interested after you. No. I am interested na justice is done. Simply. Ganun lang. Fair is fair. Kung may kasalanan ka, sigurado ako. Sigurado ako sa, masabi ko na yung mga nomads doon sa desert, mga ignorante yun. So mag-imbento itong mga may held. Paano ako, ang sabi ko sa pamilya ko, my mother, she died at the age at 96. She died at 1 o'clock in the morning. Alas 11,
cremate ko na. Walang nakaalam sa Davao. Sabi ko, saan ang mama mo? Sa langit na. Yan rin ako. Kaya ako sa inyo, yan mong gawin. Magpa-cremate kayo. Kasi pagdating ninyo doon sa impyerno, ano pa man sulugin ni Satanas? Paig ka naman. Totoo. Yan man ang sabi ng simbahan. You will burn in hell for all time. Really? O di, cremate ka. Pagdating mo doon, sabi lang, tingin ka sa langit, yung afternoon on a clear day. Saan mo hanapin yung impyerno? Actually, ang impyerno nandito sa lupa. It's only a place called heaven for everybody. You might not go inside there if there is really one, but you'll just float along the line of, di mas maganda. Mamatay ka tapos yung soul mo mag-travel ka sa universe. Bakit may interesado ng langit? Kita mo doon, puro anghel. Hindi mo naman mahawakan. Hindi mo naman mahalikan kasi puro balhibo. Doon ka maghanap sa labas. Kasi lahat ng magaganda nandoon sa labas. Mas maraming maganda sa labas kasi maraming nangliligaw dyan na salbahis. One another, they are prone to the temptation. Kaya ayaw pag-ambisyon o langit. Pero huwag kang maniwala ng impyerno, hindi totoo yan. Pag magkita tayo, lupad-lupad lang tayo sa universe. Travel tayo. Soul. What can a soul accomplish? It's a big question. So many billions and billions and billions and billions of people. We are, we are about 6 billion years old. Yung iba, 5 point something. Scientific, wala pang isa ni balik. Nagsabi, totoo yan. Kung may sana nagbalik dito, kaya kung may nang balik, taga dito, namatay, tapos nabuhay, pupunta ako dito. Akaagad, I will share the, ano kung mamatay ka. Wala pa nakabalik dito na isa. Tapos sige lang, if you want, you build a chapel in your house. It's good to build a chapel. A big altar, and there you pray. Wa pa'y maningil ni mo, kanang wa kay kwarta mo, uwaw pag ka mo pasa, kay wa kay sod. Saan may nila gamitin yan? Nanay ko, may chapel siya. Simple lang ang chapel. She prays there every day. Ang eldest namin, babuhay pa man, she's the one praying there. Po. Maganda pa ang concentration mo. Ngare, bayad ka pa, makinig ka pa sa mga kasaba, minsan magalit pa. Putang ina ka. Bakit mo akong kami pagalitan? Sino ka man? Korupsyon. Ang korupsyon ganito. If you have experienced corruption baski saan, meron mo to si Dilio. Bigay mo sa akin yung card mo. Yung OP action card, sir. Oh, baski sa pulis. Pagkupahit ang pulis. Oh. Ito, Tagalite ito. Bisaya ito. Si pinsan ko pa.
Ito ba yun? This is the one? Okay. Meron man akong iwan dito. You can just share the number. Get it from your mayor. Bigyan mo na lang yung mga mayor. Kunin mo lang yung mga tao. If you are a victim of corruption, ang style dyan, yan, pabalik ka lang, pabalik ka ng pabalik. Tang-inang po, tang-inang yan. Yan. Pagka ganun, tawagin ko yung tao. Sabihin ko sa iyo, sampalin mo sa harap ko. Ngang style mo. Kasi pag ganun, ayaw bitawan, ibig sabihin, naghihingi ng pera yan. Kaya ka pabalik. Nagwa-warning ako, baski sino. I will fire you. I will dismiss you from. I will just file a case against you for dismissal. Report mo lang sa akin. Police, biktima ka ng hingi, ganong kutong, kunin mo yung pangalan. Pupunta ako dito, makita tayo sa airport, wala akong panahon. Tawagin ko yung buang na sabihin ko, sige, bugbugin mo. Basta corruption. Ako, totoo yan, in public, sabihin ko sa inyo, yung mga ganon, pinapakain ko ng pera. Ginapalad, okay na akong kwarta. Kainin mo. Pag hindi, ihulog kita dyan sa Pasig. Kasi, bakit pa rin, dumaan man ako ng gobyerno. Huwag ganon. Kawawa yung tao. Maawa ako sa tao. And you must remember that we are government workers and we work for the people. We do not make it hard for them what they want from government. Huwag mong pabayaran yan kasi hindi dapat yung kutong-kutong. And the police. Kaya yung police nyo, punta ako dito, I fired him. Tapos kinabukasan, kami ni Albayalde doon sa opisina. Sabi ko sa kanya, putang ina ka. May drug lord dito na inambos. Pumunta ka pa sa ospital, diyan sa Bacolod. Tapos iniwanan mo pa ng 2 bodyguard. Anong nasa utak mo? Sabi ko, umalis ka. Doon si Albayalde, baka naghingi ng karyo na you go. So tapos na tayo dyan sa 2 mensahe ko. Dito na lang tayo sa mga senador. Ang una, ayaw ko ng favoritism. Unahin natin yung mga guests natin. Kayo, bukas na lang, magbalik na lang kayo kung may maiwan dyan. Ang unang first i-present ko sa inyo, she is a working mother. She became rich, of course, including the husband. Ito siya, stricta. Maybe sometimes marinig mo nagagalit. But yung galit kasi niya, out of yung motherly concern. Wala akong nakitang nasabihin mo, wala akong nakita na rason bakit hindi ninyo siya ibalik. Unang-una, she is a worker, she works hard, tapos she has really the interest of the country. She's building the country by building a house for the people. And during graduation, yung mga graduate ng PMA, pati PNPA, they have a house and lot. Ganon kabait ito si ma'am, and of course, money.
I'm talking of Villar, Cynthia. Pero ang ano ito is, madali siya mapika, yung lalo na yung mali. But yung kanya, all part of a day's work. Walang ano yan. She's very good. Sino man ipalit mo sa kanya, be? Ano listahan sa mga yawa? Lunggo man to. Toto'y lunggo to si Toto. But kay, do not tinker with soldiers. Soldiers na out of this world. Weirdo ba? Ito si Gary Alejano. Think of what he can do kung nandoon siya sa Senado. Sige daw? He just criticizes. Proven na yan. He was a congressman. Ang kanya maghanap lang ng mali o tingin niya mali, then mag-expose siya. But aside from that, he has not done anything for you dito sa mga Ilonggo or for anybody else. Wala, alam mo magkudita. Tapos magkudita, tatakbo. He puts in danger the lives of people there kung nagkabarilan. Then, proud pa sila and they run. So what's the fucking reason na bakit ganun ka? Compare him with Senator Villar. Wala. Sige lang criticize. Villar naman sige trabaho. Productive. Would you rather kayo? Total isang bayan lang man tayo. You know, if I suffer, you suffer. If you suffer, everybody else suffers sa ekonomiya natin. If you have some potential dictators o troublemakers, baka mag-reboard, they keep on, magkudita na naman sila. Is that really the answer to what our problems in this life? Idaan mo lang sa sundalo-sundalo, pantakot. Tapos ngayon, sa Salim, manakot na naman. He should have stayed as a soldier. Maybe soldier, pero kaya kung Sosma Joseph, kayo, or stop there, kayo. Stop, hindi mo rin itong bayan na ito. Second, si Miguel Subiri, dili ka kandidato, o niilis ka lang kang Pacquiao. Di ba ingunin mo kanina, substitute ka lang para kang Pacquiao. Amo lagi, lingkod na niya. Wapa ko, kanin si Miguel, you know guys, credit should very fair. Ang Bangsamoro, hindi talaga lulusot yan kung were it not for his toil. Ang Bangsamoro, we can bide our time and postpone a war. Yan ang ginawa niya. He crafted the law, he argued for it, and then, ngayon nandyan na. In the meantime, I would say that we are maybe a little bit safe. That is the work and toil of Subiri. Dapat malaman niya. Dino, ikaw, ayaw mo? Yung mga babae mo na lang, ayaw mo? Hindi yung mga babae niya. Ayan. Wala. Wala. Then, ang sunod, you know, this guy is really very bright.
Anak ito ni Senator Angara. But he's really a worthy son of a worthy father. Kita mo mga taxation natin, tax laws natin. He's very good. And I have never criticized him. Baliktad tuloy. He criticizes us, but not personal. Yung the way we handle some important matters, the application ng ganon. He would call us our attention and he puts in his word of what is good. Si Sani Angara. Then itong isa, pareho kay ma'am, marag hindi naman ito kailangan. She's really a fighter for the cause of the women at hardworking, worthy daughter of a worthy father. Si Pia is very passionate about issues sa babae. Kaya ako, pagka nandyan siya, hindi ako nagabiro ng part of the narrative, but hindi ako na yung nagabiro ng babae. Kasi nagagalit. Pareho kay Inday, you cannot talk about gano'n. Magtindig yan sa stage. Mo protesta mo sibat yan. Pia Cayetano. If you have the progressive laws now about women, ang kanyang pinaka is the extended leave sa mga buntis. Pagkatapos ninyong mga anak, you can have about 1 month. Oh, 105. Noon, pag kumanin mo anak, diretso ka naman sa... di magod ko babay. Okay ba, anak? Ang balaod niya, mga anak mo, sa usual, naamoy 105 days. Bakasyon ninyo, naapamoy 100,000 ihatag sa gobyerno. Iya na. So, kamo mga babae, ayaw na mo kaguol, sige, panganak, haron mo sa mot, ang ang sunod na kung ano, hindi ko talaga maintindihan ang Pilipino. Here is a mayor who is very good. Kilala ko ito because nagmumotor kami. Motoring ko tayo. He ran for 3 times as mayor. Nakita naman ninyo ang Tagaytay. How clean, how peaceful it was. And he governed well. Walay init sa ulo, kalma nga tao, ready to help. When he was a few months before this, siya yung presidential advisor ko may mga crisis. Yung sa iniwan ko siya doon sa Bicol because he was born in Bicol. But they are now living in Tagaytay. Mahusay na tao for the life of me. I have yet to hear si Tolentino magsabi, putang ina. Honestly, no? Wala yun ko. You have noticed si Lumon, I think, medyo kuwang ni Nemo Francis. Dili ka maong niya, di po ka maong mulandi. Kasi gwapa na ng babae, di siyang atubangan, wala isulte. Wala yun. Pagkukita ang, wala man siya asawa. Wala po ikauban. Siguro iyang kitaguan, pero kabait nitong taon nito talaga. Kisa may ilis ni mo, si Shell Jokno. Ang amahan niya sa lodo ko. Pero kanin si Shell Jokno, Sos Mario Joseph, kita ka naman sa kuwan. Wa man po ni nahuman. Trabaho ba? What is a lawyer? Wala yun.
Mura ni sila kuan grupo, 8 diretso, con todo padong sa impyerno. Wala man. Shell joke, no? Sus Maria. Kani si Francis Ateneone. Di ba nila? He's a lawyer. And he writes well. Sway daw ninyo. Wala mo alkanse nga rin. Puro bright na itan na usunod niya. Shell. Kasi sa Shell, ang imong contract. Kuratahan na si ang sunod. Di na ako, at least makasave tag time nga rin. Kaya ba na mo, bar top notcher, senator, human rights lawyer ni Adto, nahadlok man na, no? Hadlok man na siya kaya doha man yung asawa na ang usa daw. Ma'am. Pareho man ta, doha man kuya ako. Sabay kaguluan mo. Coco Pimentel. Bright na yan. Maning nisunod niya, Bongo. Actually, Batanggin yun eh. Ang iyang tatay, raan Chinese. Early migrants ni sila. Puro maso ng pamilyahang tesoro sa printing. Dako kayo na alikod sa UM. May malaking printing press dyan. Ila na. Medyo, di man po tingong po. Dato yun. Yan, tatay Chinese. Kalubihan. Kani si Bong, ang una ko kasing aid, tenyente, lalaki. Tapos naglaro sila ng basketball. Pagpasa niya sa bula, gisaw atong akong aid, sundalo. Pagtana pagsalo, natumba, patay. Patay yun na, collapse. Dala sa ospital. Hindi ko na sige kukuhan kayo. Usually aid man na. Yan, paggawa mo, paggawa. Naku, sige sa may akong aid. Ingon ni siya nga, sige sir, ako na lang una, Mayor, mutabang ni mo, antod makakita ka bago. But he costed alone with me for 11 years. Ito maggarantiya ko sa inyo. Si Bongo, kung pera lang pag-usapan, he is very honest. Ang hinawakang pera nito sa panahon ko, Mayor, at ngayong Presidente, kung magdala ako ng pera sa bukid for mamigay para pangdungag sa kalipay sundalo, intelligence fund, siya ay magdala. Anang gabi ikwao naman sa opisina, sayo man yung mular nga. Siya had 100 millions. Wala gyud ko. Baski 5 centavos, wala inawa gyud sa gobyerno. Very honest. Unya trabahante. Morag Chinese, ang Chinese mo trabaho, ganun na lang. Nakuha niya yung ethics sa kita ka sungkong, pasag plato, ipang itsa lang. Dinalian ba? Pero trabaho. And I tell you, di mo magkamalian eh. Sigurado na. Kung ibutang ninyo nag-appropriations, mudaog, wala problema. Wala yung mawala sa kwarta. Hadlok nga ni magsayok. Na yung mga tao hadlok magsayok, labi ng kwarta na. Basta ako. That is why walang transaction sa gobyerno na whatever reach my ayaw ko. Para itong EBS, sige kalkal, at the end of my term, wala mo'y makuot baskig piso sa ako. Wala sa akin yan. All transactions, ulitin ko, all transactions involving private or public, sa warp, sa reclamation, sa train,
ayoko kapilaan na. Cabinet member lang. Kaya wala gyud ako mo graft and corruption. You must be joking. Kasi I do not basta tanan transaction. Itong barko sa Navy katong gaya iya si Trillanes sa Nawar, senador na noon. Bongo. Kaning usa sunod niya. I'd like just to tell you. Kani ba si Bato? Itapad ra ni kang Bam Aquino. Bam Aquino, sige lang istorya. Gwapo mo istorya. Pero wala yun. Walay usa ka bridge nga nabuhat niya garis Negros Occidental. Wala yun tanan. Pero sige lang siya kuhaan, scholarship, pagkaluoy sa Pilipino. Ito pa na kang very honest man. Si Bato, Ronald De La Rosa. I can vouch for his character. Niabot ng Davao, bagong graduate lang na sa PMA. So, dito siya na-assign. Nakasal na ako pa'y ninong. Then, trabaho sila sa PC man sila ni Ator, ng imong polis. Trabaho na sa syudad. All those years, wala kayo masulti. I said, fundamentally honest. Kaya na may usahay, mudawat ka. Pag Christmas gani, na yung mga negosyante, muhatag og lechon para sa Christmas party sa police. Ang inadawat nila na. Pero kung maingon nga, kanis Bato mangayo, lahat ng dumaan sa Davao, siguro ako, tarong na. Lahat yan sila. Siya, si Morente sa Bureau of Immigration, kinsa pa inaadya? Kinsa pang imong mga mista. Danao, pero luwa na. Basta naagig Davao, tarong yun na. Sigurado. Kaya dili putang baka ka rin mga pulis sila ang binuang, baka kung sa'yo gamito na ako, bat. Kanang bat sa basketball, muna akong ginagamit. Adili sa iya. Pero ito, mga lower niya, unya kanili gusto binuang. Sugal. Kaya sabi ko, di ko mauwa masulti sa imo. Kung kanima presidente, at least alam niya ang pareho kay Laclacson. Alam nila ang ang dagan sa utak sa sundalo. And he is very good. We reward him. Di mo maalkanse. As senator, we are safe with him. Ronald De La Rosa. Ang sunod is a member of a clan na who never took arms against the government. Ever. Dumaan na ang Mindanao ng rebellion, ganon. Dimango Dadatos stayed with government. Steady lang sila. At wala itong record na nagpatay ng tao. They own, pumunta ka ng, sir, sa kanila. Kita ni mo, they own the biggest factory sa palm oil. Dako ka ng ilang factory sa palm oil. And you can see, ilaman, emuro Siguro, kung tigas-tigas ka nga, dato ka, kita ni mo ng ilang palm oil as far as your eyes can see. Di nang musulti ang honesty. But musulti ko siyang trabaho. Fairness sila. Mura ni Kristiyanos. Dili ka ni magdugdaog ng mga kan. It's fair.
Ilang pamilya. Kasi totoo ang iyang igsuon. Wala sila yung magdaog-daog, mga Kristiyano. Basta sila fair. May akong gusto. Unya, never talk against arms and the government, and they want to serve the country. I suppose nga mabutangan ni mo Muslim ang Senate, medyo mas arang-arang ta, kay mo pakalma sa ila, kamao mo explicar og unsay tinuod. Dong manggoda dato. Congressman na, is ang incumbent congressman. Kaning usa, kapuya mo sigbalik ng tudo sa iyo. Well, si Aimee led a very colorful life. Ang master, totoo yan, master ani local government. Bright Gyud kamaog yun. Mga charges kay, of course, the sins of the father cannot visit the daughter. Laing ka na istorya ngayon na. But ako, tingin ko kay Aimee, she can be a very good asset sa Senado. Sanay, trabahante rin. Aimee. Kaning usa, lagot-lagot mo niya kay naman po'y dagan. So, duwa sila, pero kanay siya, JB niya, JB, Ejercito. Dili na siya Estrada. JB Ejercito. Niya sabihin na mayor ka no? Dugay. Mayor ng San Juan. Congressman, dugay na kayo. Ito, nag-atake ito sa amin. Pero hindi ko man iniintindihan kasi trabaho nila. But this one person na medyo nagapitik ba? At ako, I never asked them question. Basta na atas gobyerno, I said, that's the necessary consequence. Mas believe ko kaysa kanang tao maghilom rin, mayor, tama na, basig mali na. So, I respect his ethos, yung ethics at trabaho niya. And I like him. And I want to continue, JB, to criticize government if there is something wrong. Well, ang kanay, lidte nga kadamo sang lugo na bantay mo sa akon, balikan ta mo. Mapildi pagani ni alunan, tahon tamon tanan. I cannot understand. He's really very good, brilliant. As a matter of fact, he is the living witness. Panahon pa ni Ramos, he was the secretary of the ILG. He was called to America sa DAA, kanang Department of Drugs Enforcement Board. Noon pa panahon ni Ramos, siya, buhi pa na, niigiingnan na siya. He re-echoed the same to me sa cabinet, patawag bibing Ramos na to, na at the rate your country is being flooded with shabu, there is a possibility that in the near future, the Philippines will be a failed country. Siya mismo, ayaw na lang ko, kaya may Duterte, siya mismo, giingnan siya sa Amerikano, be careful. At that time, mayor lang ko, gipatawag mismo lang kanyan, giingnan ni Ramos na, Secretary Alunan has warned us that according to the studies of the American Drug Enforcement Agency, at the rate that shabu is being manufactured basig asa laboratories doon, it will be a failed country in the near future. Kaya
pinurusa ko yan, mga kaibigan, you know, I was forced really to take drastic measures. Alam mo kung bakit? At the rate, kung hindi ko, kita mo yung nag-surrender, ang papayat, yung pagsabi ko, so surrender or I kill you within 24 hours. Surrender, puro payat, puro Pilipino. Butang na to correct si 1,600,000. Malipay mo, anak. Oh, I cannot take it. I'm sorry. I would rather resign. Pa-resign on ko, so be it. Wala'y problema sa ako. Buhi ka, buhi. Paano ka pa ba itong ni-offer ko mo resign? Opisyal ka pa? Dito ka? Ako manggod naglagot. Kaya ang nayong Pilipino na ay kontratang gisudlan nga walay bidding. Sinabi ko na sa lahat, mag-bidding ka talaga. And bidding that is right and not tainted with corruption. So, yung nayong Pilipino, kasi nagpa-bidding sila, walang bidding, tapos gusto ibigay sa gambling casino ang nayong Pilipino. So, niadto ko, giputang ina na ko silang tanan. Mas sinabi ko na sa inyo, bidding. Ang masama pa doon, nayong Pilipino na showcase of our countries handicraft siguro mga ang puta lagyan mo ng sugar. What is the connection now of the Filipino heritage to a gambling house inside the Fildayong Pilipino? Kaya init ng ulo ko. Pag-abot na ako sa command conference, na sila tanan, police, army, lantanan, naigipasa na kita na ko nga sa AFP, Hospital sa Sundalo, na ay ghost delivery, ni bayad na walay medisina. So, nisamot ko og ingon ako, og moon I thought that I had my back covered because you are there. Kung ganito lamang pala tayo, kung hindi ko kayo maasahan sa military pati police, kung magtindig ang inyong command officers, sila, yun ako, kung mutindog mo, siya, si Air Force, sa Army, o sa Navy, you stand up, four of you, and I will step down now. Putang inang naapay corruption, wala na akong maasahan. Bigo, bababa ako. Sige. Sige, pakasar ako sila. O sabi ko, hindi ako mamatay kung hindi ako presidente. Putang ina, bakit gawin niyo sa akin to? Ngayon. So, why na nindog? Bigo, mag-resign ako. Huwag na yung kudita-kudita. Ba't yung kudita magdadagtat? Tangkidigira, magdapa nga ito. Korne. Hilas na. All you have to do is to call me. Tell me that we have decided to dispose you. Good! Sige, kamoy padagan. Run the country, and I wish you success. Sabi nyo, kasahan ko yun na sila. I will resign. Ayaw ko ninyo ganaan kay trabaho ko tinarong. Kung kamong giasahan ako, anak na noon. So that is my sad story to you. And, saan naman alas 12 na?
Putang ina yun yung reluhan eh. Ulit na ba ni Sungkong? Paborito ko na kay... Baka nang kuhaan ko na ball. Ligon man eh. Mga engineer gusto ko na yung mga ball. So yan ang... At bakit ako nagmamadali? Sa anong bagay? Siyempre sa kaon, kaya wa pa may panihapon. Daghang salamat. Ug maayong gabi. Thank you, Mr. President. At this point, may we request our President to remain on stage for a photo opportunity, and we may request the on-stage party to join our President. May we call our PDP Laban Negros Occidental candidates for the photo opportunity. Thank you, PDP Laban Negros Occidental candidates. Hello. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for gracing the PDP Laban Negros Occidental campaign rally. We are greatly honored with your presence, sir. We would like to express our sincerest gratitude to the volunteers and supporters of the PDP Laban from Negros Occidental. Sa liwat, madamo, gid nga salamat, among palangga na Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte, kag madamo ang gid nga salamat sa inyo tanan. Maayong gabi sa inyo tanan. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue.
Sa liwat, madamo, gid nga salamat among palangga nga Presidente Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you, good, sa aming palangga President Rodrigo Roa Duterte. Proud good ko that I'm a Bisaya because of you. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon. Thank you, good President, for gracing the PDP Laban Negros Occidental campaign rally. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Thank you, good President. Sa pagkasenso, ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan.